Nanalo yung Suns kontra sa Sixers. Naging off the bench player doon si Bradley Beal. Majority din ng report nakatuon sa kanya. Naka 25 points naman itong si Beal versus Sixers. 20 points pa nung second half. Kung hindi dahil sa performance na yun ni Beal, baka natalo pa ang Suns. Base kay Kevin Durant, nagkaroon ng meeting ang Suns prior dun sa pagkaka-bench kay Bradley Beal. Ang sinabi kasi ni KD doon, going forward sila kung anong klaseng team ang gusto mangyari sa Suns. Normal basketball conversation lang di umano. Ang sagot naman ni Beal, nagulat siya at hindi niya alam na ilalagay pala siya sa second unit. Kontrapelo tuloy yung sinabi ni KD at ni Beal. Kahit si Coach Mike Budenholzer, pang showbiz yung sagutan, kaya nilagay nila sa second unit para sa rotation nila. Kailangan nilang gumawa ng adjustment at makita kung sino yung babagay na magkasama sa loob ng court. Mukhang nag-fade off naman yung ginawa ni Coach Mike Budenholzer. Ang nilagay kasi sa mga report ngayon, ginawa ng Suns na i-bench si Bradley Beal para mapilitan siyang alisin yung NTC. Prior sa game ng Suns at Sixers, nilagay doon na expected i-decline ni Bradley Beal yung kanyang NTC para yung mga teams magkaroon ng pagkakataon na makipag-trade sa Suns. Kaso, sorry na nga lang ang Suns dahil based sa interview ni Bradley Beal after ng game, hanggat hindi niya inaalis yung NTC, pwedeng sabihin ng kahit sino yung about sa trade. Kahit pa ibangko siya ng coaching staff, hindi siya makikipagtalo at hindi rin siya gagawa ng ikasasama ng team. Aware din naman si Bradley Beal sa gustong mangyari ng Suns. Hindi rin kasi basta-basta ilalagay ang isang player na katulad niyang may malaking kontrata sa 6-man position. Dahil ang common na nangyayari sa mga player na natitrade na may malaking kontrata katulad ni Bradley Beal, nilalagay sa 6-man position. Katulad dati na nangyari kay Russell Westbrook nung nagtitake effect pa ang kanyang supermax contract. Ang Sacramento Kings naman 5-game winning streak. 5-1 din sila under kay Doug Christie after ng panalo nila sa Miami Heat sa overtime. Dagger shot mula dito kay DeMar DeRozan. Kakaiba din yung ngiti niya Suma-sidestep na. Isa pa, wala na rin siya makakatapat na Lebron sa mga susunod na game. Na-iconic pa talaga. 30 points, 3 rebounds at 4 assists para kay DeMar. Nasa 23 points naman si Malik Monk. Ang lumalabas tuloy ngayon, hindi si DeMar yung naging problema noong nakaraan, kundi coach. Dahil mula October hanggang December 25, ang Sacramento merong 34 3-point shot attempts. Ito yung pinakamababa nila. Pagkapalit ng coach, bumalik sa dating average, nasa 38 per game. Kahit pa bumaba ang shooting percentage sa 3-point area ni De'Aaron Fox at ni Malik Monk, pero yung mga role player nila nagkaroon naman ng at least 2 3-point shot per game. 34 to 40% sa tatlong player. Si Malik Monk pa nagkaroon ng 23 points per game mula nang hawakan siya ni Doug Christie. 4 na teams ngayon sa West ang merong 80 na panalo dahil sa 5-game winning streak ng Sacramento. Mula sa number 11 pwedeng umangat hanggang number 8 yung Kings. Sa gitna naman ng standing, 4 na teams yung merong 20 na panalo kasama doon ng Dallas. 5 sunod na talo sila ngayon. Na-break naman ng Memphis yung kanilang sariling losing streak. Mawawala si Kyrie ng 2 linggo at si Luka wala mang binabanggit kung kailan babalik. Sa stretch na wala si Kyrie, makakatapat ng Dallas yung Lakers at 2 beses sa Nuggets. Kaya bago matapos yung January, yung nasa taas dati pwedeng bumaba at yung nasa baba naman pwedeng umakyat kahit hanggang gitna. Naubos yung pondong panalo ng Dallas dahil sa 5 sunod na talo nila. Pero number 6 pa rin sila ngayon. Nasa kanila pa kasi yung tiebreaker kontra sa Clippers. Dahil naman makakatapat ng Dallas sa sunod yung Lakers, pwedeng maagaw ng LA yung tiebreaker sa kanila.